Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang mundo kung saan ang kalayaan ay tila napakadaling makamtan ng ilan, may mga lugar na ang bawat paghinga ng pananampalataya ay nagdudulot ng panganib. Sa gitna ng malalim na dilim, nagliliyab ang liwanag ng isang aklat, ang Biblia, bagamat ito'y itinatago sa ilalim ng mga anino ng takot. Sa Pyongyang, ang malamlam na ilaw ng buwan ay sumisilip sa bintana ng isang maliit na apartment. Sa loob, si Eun-sung ay tahimik na nakaupo sa sahig, hawak ang isang aklat na nakabalot sa itim na tela. Ang bawat pahina ay isang misteryo sa kanyang anak na si Minjon na nakaupo sa tabi niya, nakikinig habang ang kanyang ama ay bumulong ng mga salita mula rito. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, bulong ni Eun-sung habang ang kanyang tinig ay parang isang lihim na dasal. Papa, bulong ni Minjon na ang mga mata ay puno ng inosenteng pagkamangha. Bakit hindi natin ito mabasa ng malakas? Bakit tayo natatakot? Tumigil si Eun-sung at tiningnan ang kanyang anak. Ang tanong na iyon ay parang isang sibat na tumama sa kanyang puso. Paano niya ipapaliwanag ang takot na bumabalot sa kanilang pamilya? Paano niya sasabihin na sa mundong ito, ang pananampalataya ay isang bagay na itinatago, hindi ipinapakita? Anak, sagot niya ng dahan-dahan, may mga lugar sa mundong ito na ang katotohanan ay masyadong makapangyarihan para sa mga may kapangyarihan. Ayaw nilang marinig ang liwanag ng salita ng Diyos dahil natatakot sila rito. Sa sulok ng silid, si Jaeyoung, ang asawa ni Eun-sung, ay tahimik na nagsara ng bintana. Sa labas, maririnig ang mga yabag ng mga gwardiya. Sa loob, isang banal na kapayapaan ang nangingibabaw, kahit na ang bawat saglit ay puno ng takot. Sa kabilang dako ng mundo, sa gitna ng Riyadh, ang ilaw ng araw ay sumisikat ng matindi sa mga lansangan. Sa kusina ng isang malaking bahay, si Amal, isang Pilipinang kasambahay, ay tahimik na nagbabasa ng maliit na Biblia na itinago sa kanyang bulsa. Ang bawat salita ay parang musika sa kanyang kaluluwa, isang paalala ng kanyang tahanan at ng kanyang pananampalataya. Ngunit ang kalmado ay biglang nasira nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang amo. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ng lalaki, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng hinala. Mabilis na isinara ni Amal ang aklat, ngunit huli na. Nakita na ng kanyang amo ang pabalat ng Biblia. Ang mga mata nito ay nanlaki, at ang tensyon sa silid ay parang apoy na biglang sumiklab. "Nagbabasa lang po," sagot ni Amal, pilit na pinapanatili ang kalmado sa kanyang tinig. "Biblia ba yon?" tanong ng kanyang amo, ang mga salita ay halos isang bulong ngunit puno ng pagbabanta. Tahimik si Amal, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang aklat. Alam niyang ang simpleng pag-amin ay maaaring magdala sa kanya ng deportasyon o, mas masahol pa, parusa sa ilalim ng batas ng bansa. Sa dalawang magkahiwalay na bahagi ng mundo, dalawang tao ang humaharap sa parehong tanong, hanggang saan ang kaya kong isakripisyo para sa aking pananampalataya? Habang tumatagos ang gabi sa Pyongyang, nagtipon ang pamilya ni Eun-sung sa isang madilim na kwarto. Sa kabila ng lahat, ang liwanag ng kanilang pananampalataya ay hindi mapapatay. Sa Riyadh, si Amal ay tahimik na itinatago ang kanyang Biblia sa kanyang bulsa, umaasang ang gabing iyon ay lilipas ng walang insidente. Ngunit sa malayo, sa likod ng bawat pintuan, may mga mata na nagmamasid, may mga taingang nakikinig. Sa bawat sulok, ang takot ay naglalakad kasama nila, ngunit sa kanilang puso, ang pananampalataya ay nananatiling matatag, isang ilaw na hindi mapapatay ng kahit anong kadiliman. Ang hangin sa Pyongyang ay malamig at matalas, parang mga salita ng babala na nagbabadya ng panganib. Sa maliit na pabrika kung saan nagtatrabaho si Eun-sung, ang bawat araw ay tila umaabot sa isang linggo. Ang ingay ng mga makina ay walang humpay, ngunit sa kabila nito, ang kanyang isipan ay puno ng isang katanungan, paano ko maipapasa ang pananampalatayang ito sa aking anak kung ang buong mundo ay labis na tutol dito? Sa tanghalian, nagtipon-tipon ang mga manggagawa sa kanilang pahingahan. Sa sulok, si Eun-sung ay tahimik na kumakain ng kanyang dalang kanin. Lumapit sa kanya ang isa sa kanyang kasamahan, si Hyun-woo, na palaging maingay at palakaibigan. "Narinig mo ba?" bulong ni Hyun-woo habang umiikot ang kanyang mga mata sa paligid upang tiyakin na walang nakikinig. "Narinig ang ano?" sagot ni Eun-sung, inilalapit ang kanyang mukha upang hindi marinig ng iba. "May isang lalaki sa kabilang pabrika na nahuli. May Biblia raw siya," bulong ni Hyun-woo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng lugar. "Sabi nila, dinala siya sa isang kampo. Hindi na siya makakabalik."
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yunsung. Ang kwento ni Hyunwoo ay parang paalala na kahit ang pinakaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng trahedya. Ngunit nanatili siyang tahimik, umaasang hindi halata ang takot sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, nang siya'y umuwi, si Jaeyoung ay abala sa pag-aayos ng kanilang maliit na hapagkainan. Si Minjun ay naglalaro malapit sa bintana, ngunit nang makita ang kanyang ama, agad siyang tumakbo upang yumakap. "Papa, magbabasa ba ulit tayo mamaya?" tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Napatingin si Jaeyoung kay Yunsung. Ang tanong ni Minjun ay tulad ng isang kutsilyo sa kanyang dibdib. Alam nilang pareho na ang bawat saglit na ginugugol nila sa pagbabasa ng Biblia ay isang hakbang patungo sa panganib. "Anak," sagot ni Yunsung, pinipilit na magmukhang kalmado. "Pero kailangan nating maging maingat. Wala kang dapat sabihin sa kahit sino, kahit sa iyong mga kaibigan, naiintindihan mo ba?" Tumango si Minjun, bagamat hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng mga salita ng kanyang ama. Kinabukasan, sa gitna ng kanilang simpleng buhay, dumating ang hindi inaasahang panganib. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig nila ang malakas na pagkatok sa pinto. Si Jaeyoung ay agad na tumayo, nagmamadaling itago ang Biblia sa ilalim ng isang lumang sahig na kahoy. Si Yunsung ay lumapit sa pinto, ang kanyang puso ay parang ginigilitan ng kaba. "May tao ba riyan?" sigaw ng isang lalaki sa labas. "Buksan mo na ang pinto," dagdag ng isa pang boses, mas malamig, mas nakakatakot. Dahan-dahang binuksan ni Yunsung ang pinto. Dalawang opisyal ng gobyerno ang nakatayo, suot ang kanilang mga unipormeng itim na parang mga anino ng gabi. "May ulat kaming natanggap na may mga iligal na gawain dito," sabi ng isa sa mga opisyal habang sumulyap sa loob ng bahay. "Pwede ba kaming pumasok?" Tumango si Yunsung, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Habang iniikot ng mga opisyal ang bahay, si Jaeyoung ay tahimik na nakatayo malapit sa kanilang anak, hawak ang kamay nito ng mahigpit. Si Minjun ay tila naguguluhan, ngunit nanatiling tahimik tulad ng itinuro ng kanyang mga magulang. Isa sa mga opisyal ay lumapit sa sulok kung saan nakatago ang Biblia. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yunsung na parang tumigil ang oras. Ngunit bago pa man ito mahanap ang kahoy na tinakpan ni Jaeyoung, may narinig silang tawag mula sa labas. "Bilisan niyo, may emergency sa kabilang kalye." Mabilis na lumabas ang dalawang opisyal, nagmamadali. Naiwan si Yunsung na nakatayo, nanginginig ang tuhod, habang si Jaeyoung ay tahimik na yumuko sa sahig, humihikbi ng hindi naririnig. "Salamat sa Diyos," bulong niya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Yunsung ang bigat ng pananampalataya sa gitna ng panganib. Sa mga sumunod na araw, ang tensyon sa bahay ay nanatiling mataas. Alam nilang hindi iyon ang huling pagkakataon na sila'y maghaharap sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanilang pananampalataya ay nanatiling matatag, tulad ng liwanag sa dilim na hindi kailanman mapapatay. Ang init ng disyerto ng Riyadh ay tila humahalik sa balat ng bawat nilalang na naglalakad sa mga lansangan. Ang mga tore ng moske ay nagmistulang bantay na tahimik ngunit mapagbantay. Sa ilalim ng mataas na araw, si Amal ay nasa kusina ng isang marangyang tahanan, abala sa pag-aayos ng hapunan ng kanyang amo. Ang buhay niya bilang isang Pilipinang kasambahay sa Saudi Arabia ay puno ng rutina, pagbangon bago sumikat ang araw, paghahanda ng pagkain, paglilinis, at pagsunod sa bawat utos ng kanyang amo. Ngunit sa ilalim ng tila ordinaryong buhay na ito, may lihim siyang dala, isang maliit na Biblia na itinatago niya sa pagitan ng mga patong ng kanyang damit. Noong gabing iyon, matapos niyang tapusin ang gawain, dumiretso siya sa maliit na silid sa likod ng bahay. Binuksan niya ang kanyang Biblia at tahimik na binasa ang mga salita. "Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang ni." Ang kanyang tinig ay halos isang bulong, ngunit ang bawat salita ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay tila nakahanap ng kapayapaan, kahit na alam niyang ang bawat sandaling ginugugol niya sa aklat na iyon ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagkakulong o mas masahol pa. Kinabukasan, habang siya ay naglalakad papunta sa tindahan upang bumili ng mga sangkap para sa hapunan, napansin niyang sinusundan siya ng isang lalaki. Hindi niya ito kilala, ngunit ang kanyang presensya ay nakapagpataas ng kanyang kaba. Sa bansang ito, ang mga tao ay palaging nakamasid, palaging naghahanap ng mga tanda ng pagsuway sa mga itinatakdang batas. Habang siya ay naglalakad pabalik sa bahay, biglang lumapit ang lalaki.
Kristiyano ka ba? Tanong nito, ang boses ay mababa ngunit puno ng tiwala. Natigilan si Amal. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Sino ang taong ito? Isang kaibigan o isang kaaway? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya, pilit na itinatago ang kanyang takot. Huwag kang mag-alala, sabi ng lalaki. Ako si Elias. Isa rin akong mananampalataya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amal ang kaunting ginhawa. Ngunit kasabay nito ang kaba, paano kung ito ay isang bitad? Sa mga sumunod na linggo, si Elias ay naging lihim na kasama ni Amal sa pananampalataya. Pinakilala siya nito sa isang maliit na grupo ng mga Kristiyano na nagtitipon sa ilalim ng lupa. Ang bawat pagtitipon ay isang hamon, ngunit ang init ng kanilang panalangin at ang tibay ng kanilang samahan ay nagbigay kay Amal ng lakas. Isang gabi, habang sila'y nagtitipon sa isang tabong silid, biglang may narinig silang yabag sa labas. Mutawa, sigaw ng isa sa mga kasamahan. Nagmadali ang grupo na itago ang kanilang mga Biblia at iba pang gamit. Ngunit bago pa sila makaalis, pumasok na ang mga opisyal ng relihiyosong pulisya. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ng isa sa kanila, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad. Wala po, nagkakape lang po kami, sagot ni Elias, pilit na ngumiti. Ngunit ang mga opisyal ay hindi tanga. Isa-isa nilang hinalughog ang silid. Natagpuan nila ang isang Biblia na nakasiksik sa ilalim ng isang upuan. Kanino ito? Tanong ng opisyal habang itinaas ang aklat. Tahimik ang lahat. Walang umamin. Si Amal ay halos hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Sa kalagitnaan ng tensyon, biglang nagsalita si Elias. Akin po yan, sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag ngunit puno ng lungkot. Hinila siya ng mga opisyal palabas ng silid habang ang grupo ay nanatiling tahimik, takot na takot sa maaaring mangyari. Nang gabing iyon, walang nakatulog sa kanila. Si Amal ay nanalangin ng buong puso, umaasang si Elias ay magiging ligtas. Lumipas ang mga araw, ngunit walang balita tungkol kay Elias. Ang grupo ay nagdesisyon na tumigil muna sa kanilang mga pagtitipon upang maiwasan ang mas maraming problema. Si Amal, sa kabila ng takot, ay nagpatuloy sa kanyang personal na panalangin sa kanyang silid. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal, may narinig siyang mahinang katok sa kanyang pinto. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang isang sugatang Elias. Natakasan ko sila, sabi nito, ang kanyang boses ay mahina. Pinasok ni Amal si Elias sa loob at ginamot ang kanyang mga sugat. Sa gabing iyon, habang sila'y nag-uusap, napagtanto ni Amal na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa mga salita sa isang aklat. Ito'y tungkol sa pagkilos, sa pag-aalay ng sarili para sa iba, at sa pagtitiwala sa Diyos kahit na ang mundo ay puno ng dilim. Sa huli, ang grupo ay muling nagtipon-tipon, mas maingat ngunit mas matatag. Ang kanilang pananampalataya ay naging isang apoy na hindi mapapatay, kahit na ang hangin ng takot ay patuloy na umiihip sa paligid nila. Sa gitna ng kislap ng turkesa ng karagatan at ang malalambot na buhangin ng Maldives, may isang lihim na hindi nakikita ng mga turista. Sa ilalim ng karangyaan ng mga resort, may mga anino ng pang-aapi na pumipigil sa kalayaan ng pananampalataya. Para kay Amin, isang lokal na nakatira sa isa sa mga liblib na isla, ang kanyang pananampalatayang Kristiyano ay hindi lamang isang lihim, ito ay isang patibong na maaaring sumira sa kanyang buhay. Sa ilalim ng init ng araw, si Amin ay tahimik na naglalakad sa makitid na daanan patungo sa kanyang maliit na kubo. Ang kanyang puso ay laging maingat, ang kanyang mga mata ay laging alerto. Ang isang maling galaw ay maaaring magbunga ng hindi maiiwasang trahedya. Sa loob ng kanyang kubo, sa ilalim ng mga tabla ng sahig, nakatago ang isang lumang Biblia, ang kanyang tanging koneksyon sa kanyang pananampalataya. Isang gabi, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, nagtipon sina Amin at dalawang iba pang Kristiyano mula sa kanilang isla. Ang bawat galaw nila ay puno ng pag-ingat. Ang kanilang tagpuan ay isang maliit na groto sa gilid ng isla, malayo sa mga mata ng komunidad. Amin, bulong ni Mariam, isa sa kanyang mga kasama. May mga bulong-bulungan na ang mga otoridad ay naghahanap ng mga Kristiyano. May kapitbahay akong nagtanong kung bakit ako hindi dumadalo sa moske nitong mga nakaraang araw. Mag-ingat tayo, sagot ni Amin, ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng determinasyon. Alam nating ang ating pananampalataya ay hindi madali, ngunit ito ang ating pinaniniwalaan. Hindi tayo maaaring umurong ngayon.
Nagsimula silang magbasa ng ilang talata mula sa Biblia na isinasaulo ni Amin. Dahil sa takot na mahanap ang kanilang aklat, kinailangan niyang kabisaduhin ang mga pahina nito. Habang binibigkas niya ang mga salita, naramdaman nilang tatlo ang presensya ng Diyos sa gitna ng kanilang takot. Kinabukasan, sa gitna ng init ng araw, napansin ni Amin ang kanyang kapitbahay, si Rahim, na nakatingin sa kanya ng may hinala. Sa maliit na komunidad na tulad ng kanila, ang bawat galaw ay napapansin. Napag-usapan nila noong una ang mga bagay-bagay tungkol sa kalikasan at pangingisda, ngunit ngayon, nararamdaman niya ang malamig na pag-uusig sa tingin ni Rahim. Habang nililinis niya ang kanyang lambat, narinig niya ang papalapit na yabag ni Rahim. Amin, tawag nito, ang tinig ay tila isang tanong at babala sa parehong oras. Bakit hindi na kita nakikita sa moske? Alam mo naman ang mga batas, di ba? Ngumiti si Amin, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Maraming trabaho sa mga nakaraang araw. Nag-aayos ako ng lambat at madalas gabi na ako nakakauwi. Nagtagal ang tingin ni Rahim bago ito tumango at umalis. Ngunit alam ni Amin na hindi pa tapos ang usapan. Isang gabi, habang binabasa niya ang kanyang Biblia, biglang narinig niya ang sigaw mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tila napako. Tumayo siya at mabilis na itinago ang aklat sa ilalim ng tabla ng sahig. Maya-maya pa, may malalakas na katok sa kanyang pintuan. Amin! Buksan mo ito, sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Rahim. Binuksan niya ang pinto, ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumambad sa kanya si Rahim at tatlong lalaki mula sa lokal na otoridad. May ulat kaming natanggap na may ginagawa kang kakaiba rito, sabi ng isa sa mga opisyal. Ang kanyang mga mata ay parang mga pana na bumabaon sa kaluluwa ni Amin. Pwede ba kaming pumasok? Walang magawa si Amin kundi ang tumango. Sa loob ng ilang minuto, hinalughog nila ang kanyang kubo, ngunit hindi nila natagpuan ang nakatagong Biblia. Sa kabila ng kanilang mga hinala, wala silang napatunayan, kaya sila'y umalis na lamang. Sa mga sumunod na araw, nagdesisyon si Amin na lumikas mula sa kanilang isla. Alam niyang habang naroon siya, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Nilisan niya ang kanyang tahanan, ang kanyang mga alaala, at ang lahat ng kanyang nakagisnan upang maghanap ng isang lugar kung saan ang kanyang pananampalataya ay hindi ituturing na krimen. Sa huling gabi niya sa isla, nagtipon muli sila ni Mariam at ng kanilang kasama. Tahimik silang nanalangin, ang bawat salita ay puno ng kirot at pag-asa. Huwag kang susuko, Amin, sabi ni Mariam, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang Diyos ay kasama mo kahit saan ka magpunta. Sa gitna ng karagatan, habang tinatahak ni Amin ang landas patungo sa isang bagong buhay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang liwanag ng kanyang pananampalataya na patuloy na nag-aalab kahit na sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang alinggaw ng bala at pagsabog ay karaniwang musika sa Somalia. Ang bansang nahati ng digmaan ay nababalot sa takot, at ang bawat paghinga ay tila isang paalala ng kung gaano karupok ang buhay. Para kay Yusuf, isang binatang Kristiyano, ang bawat araw ay isang patuloy na laban sa pagkubli ng kanyang pananampalataya. Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng Mogadishu, si Yusuf ay nakaupo sa isang sulok. Hawak niya ang kanyang punit-punit na kwaderno, kung saan niya kinalkal ang mga naisalaysay mula sa Biblia. Walang pisikal na aklat na pwedeng itago, masyado itong mapanganib. Ang Diyos ang aking kalakasan, bulong niya sa sarili, habang isinusulat ang kanyang sariling bersyon ng isang salmo. Ang bawat tinta sa pahina ay isang patunay ng kanyang pananampalataya. Ngunit sa labas ng kanyang tahanan, ang mundong kanyang ginagalawan ay walang puwang para sa Kristyanismo. Sa maliit na palengke, naglalakad si Yusuf upang bumili ng pagkain. Tumigil siya sa isang tindahan ng gulay, ngunit bago siya makapagsalita, naramdaman niyang may mga mata na nakatitig sa kanya. Si Ibrahim, isang kilalang tagasunod ng Al-Shabaab, ay nasa kabilang dako ng kalsada, tinitignan siya ng matalim. Mabilis na ibinaba ni Yusuf ang kanyang paningin. Alam niyang ang kahit anong kakaibang kilos ay maaaring magdulot ng hinala. Tinapos niya ang kanyang pagbili at umalis ng mabilis, pilit na kalmado ang kilos sa kabila ng bilis ng tibok ng kanyang puso. Isang gabi, habang tahimik na nanalangin si Yusuf sa dilim ng kanyang barong-barong, biglang may narinig siyang yabag sa labas. Ang kanyang dibdib ay tila nadaganan ng isang malaking bato. Mabilis niyang kinuha ang kwaderno at itinago ito sa ilalim ng kanyang kutson. Yusuf, sigaw ng isang malalim na boses. Tumayo si Yusuf at naglakad papunta sa pintuan.
Sa pagdungaw niya sa labas, nakita niya si Ibrahim kasama ang dalawang armadong lalaki. Nabalitaan ko na hindi ka na pumupunta sa moske, sabi ni Ibrahim, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghihinala. May sakit ako nitong mga nakaraang araw, sagot ni Yusuf, pilit na kontrolado ang nanginginig niyang tinig. Tahimik na tiningnan ni Ibrahim si Yusuf, tila hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang saglit, tumalikod siya at naglakad palayo, ngunit alam ni Yusuf na hindi pa tapos ang usapan. Kinabukasan, nagpa siya si Yusuf na magtago sa isa sa mga lagusan sa gilid ng lungsod. Alam niyang ang kanyang buhay ay nasa peligro, ngunit hindi niya kayang talikuran ang kanyang pananampalataya. Sa lagusan, nagtipon ng ilang Kristiyano, lahat ay may parehong kwento ng takot at pagtitiis. May balita ba tungkol sa iba nating mga kapatid? Tanong ni Yusuf sa isang lalaki na kilala bilang Abdi. May mga nawala. Iilan ang nakita na pinatay sa publiko, sagot ni Abdi, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Tahimik silang nanalangin, ang kanilang mga kamay ay magkakakawit, ang kanilang mga mata ay nakapikit sa kalungkutan, ngunit bukas sa pag-asa. Isang gabi, habang nagtatago si Yusuf sa lagusan, narinig nila ang mga yabag ng maraming tao sa itaas. Ang ingay ng mga baril ay nagpalamig sa kanilang dugo. Kailangan nating umalis, sigaw ni Abdi, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Tumakbo sila sa mas malalim na bahagi ng lagusan, ngunit nahuli si Yusuf ng isang armadong grupo. Ang mga lalaki ay sinigawan siya habang pinilit siyang maglakad palabas. Habang nakaluhod sa harap ng isang grupo ng mga militante, si Yusuf ay hinarap ng kanilang pinuno. Ikaw ba'y isang Kristiyano? Tanong ng leader, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Tahimik si Yusuf, ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Alam niyang ang anumang sagot ay magdadala ng parehong resulta, kamatayan. Ngunit hindi siya magpapahina sa kanyang pananampalataya. Sagot niya, ang kanyang tinig ay matatag. Ako ay naniniwala sa Diyos ng kapayapaan. Ang buong grupo ay napuno ng ingay, ngunit bago sila makakilos, may narinig silang malakas na pagsabog sa malayo. Nagkagulo ang mga militante, at sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Yusuf na makatakas. Habang tumatakbo si Yusuf sa dilim, naramdaman niyang kahit sa gitna ng panganib, ang kanyang pananampalataya ay naging mas matatag. Ang kanyang landas ay puno ng pasakit, ngunit alam niyang ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Sa gitna ng mabatong kabundukan ng Afghanistan, ang hangin ay malamig ngunit puno ng tensyon. Mula nang muling magbalik sa kapangyarihan ang Taliban, ang bansa ay naging isang lugar kung saan ang bawat hakbang ay tila isang patibong. Para kay Farid, isang dating Muslim na tahimik na nagbalik loob sa Kristyanismo, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Sa loob ng isang sirasirang bahay sa gilid ng isang maliit na baryo, si Farid ay nakaupo sa tabi ng isang lumang mesa. Sa harap niya ay ang kanyang telepono, kung saan naka-install ang isang digital na kopya ng Biblia. Alam niyang ang simpleng pagkakaroon ng API na iyon ay maaring magdala ng kanyang kamatayan, ngunit ito ang tanging paraan upang manatiling konektado sa kanyang pananampalataya. Isang gabi, habang binabasa niya ang mga salita mula sa digital na Biblia, biglang may narinig siyang katok sa kanyang pinto. Mabilis niyang isinara ang telepono at inilagay ito sa ilalim ng mesa. Farid! Buksan mo ito, sigaw ng isang malalim na tinig mula sa labas. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang malamig na kamay ng takot. Alam niyang ang bawat pagbisita sa gabing tulad nito ay maaaring magdulot ng trahedya. Binuksan niya ang pinto, at tumambad sa kanya si Abdul, ang kanyang kapitbahay at isang debotong tagasunod ng Sharia. May narinig akong kakaiba tungkol sa iyo, sabi ni Abdul, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig kay Farid. May nagsabing hindi ka na pumupunta sa moske. May sakit ako nitong mga nakaraang linggo, sagot ni Farid, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Siguraduhin mong hindi ka lumalabag sa ating mga batas, Farid, babala ni Abdul. Dahil alam mo kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, si Farid ay naglakad papunta sa pamilihan upang bumili ng pagkain. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng mga mata ng mga tao sa kanyang paligid. Sa bansang ito, ang bawat kilos ay pinagmamasdan, at ang bawat paggalaw ay maaaring magdulot ng hinala. Habang bumibili siya ng tinapay, narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap malapit sa kanya. Narinig mo ba ang tungkol sa taong iyon? Nahuli siyang may digital na Biblia. Binaril siya sa harap ng bayan. Biglang tumigil ang mundo ni Farid. Ang balitang iyon ay parang isang malamig na sibat na tumama sa kanyang puso.
Alam niyang siya ang susunod kung hindi siya mag-ingat. Sa gabing iyon, dumalaw si Farid sa isang underground na pagtitipon ng mga Kristiyano sa isang tagong silid sa ilalim ng isang bahay. Ang bawat isa ay tahimik, ngunit ang takot ay halata sa kanilang mga mata. May ulat na ang Taliban ay mas aktibo na sa paghahanap ng mga katulad natin, sabi ni Khalid, ang leader ng grupo. Kailangan nating maging mas maingat. Walang dapat magdala ng kahit anong ebidensya ng ating pananampalataya. Pero paano tayo lalago kung lagi tayong nagtatago? Tanong ni Farid. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pag-asa. Tandaan mo, Farid, sagot ni Khalid. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng ebidensya. Ang pananampalataya ay nasusukat sa ating kakayahang manatiling matatag kahit sa gitna ng dilim. Habang papauwi si Farid mula sa pagtitipon, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na tila nagdadala ng babala. Hindi niya napansin ang dalawang lalaking nakasunod sa kanya. Pagdating sa kanyang bahay, binuksan niya ang telepono upang basahin muli ang Biblia. Ngunit bago pa niya matapos ang isang talata, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng kanyang pinto. Pumasok ang tatlong armadong lalaki, at bago pa siya makapagsalita, dinakip nila siya. Sa isang madilim na silid, si Farid ay nakatali sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling matatag. Sa harap niya ay ang isang leader ng Taliban, nakatingin sa kanya ng may galit. Ikaw ba'y isang Kristiyano? Tanong ng leader, ang kanyang boses ay malamig. Tahimik si Farid. Alam niyang ang anumang sagot ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan, ngunit hindi siya magpapahina. Sagot niya sa wakas, ang kanyang tinig ay matatag. Ako ay naniniwala sa Diyos na nagbigay ng buhay sa akin. Tumawa ang leader, ngunit ang kanyang tawa ay walang dala. Kung ganoon, handa ka na bang mamatay? Ang mga araw ay lumipas, at si Farid ay dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng kanyang mga tagapag-usig. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang pananampalataya ay nanatiling matibay. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Habang tumatakbo sa madilim na kalye, naramdaman niya ang presensya ng Diyos sa kanyang bawat hakbang. Alam niyang kahit nasa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, ang liwanag ng kanyang pananampalataya ay hindi kailanman mapapatay. Sa ilalim ng mabagal na paglalim ng gabi sa Lahore, ang mga lansangan ay buhay na buhay, mga nagtitinda ng pagkain, mga tumatawang bata, at ang tunog ng azan na pumupuno sa hangin mula sa malalayong moske. Ngunit sa likod ng makulay na tanawin, may nararamdamang bigat si Ayesha, isang dalagang Kristiyano na nagtatrabaho bilang tagalinis sa isang malaking opisina. Sa mundong kanyang ginagalawan, ang pananampalataya ay isang bagay na dapat itago, at ang bawat kilos ay kailangang pag-isipan ng maigi. Malasakit lang ang kailangan, madalas sabihin ng kanyang ama bago ito nawala noong siya'y bata pa. Pero sa mundong ito, kailangan mo rin ng tapang. Si Ayesha ay isang simple at masipag na babae. Sa kabila ng pagiging minorya sa kanyang bayan, sinisikap niyang makipamuhay sa ibang relihiyon ng may respeto. Ang kanyang araw ay puno ng trabaho, paglilinis ng sahig, pag-aayos ng mga mesa, at paghuhugas ng bintana. Ngunit sa kanyang tahimik na mundo, may isang bagay na lagi niyang dinadala, isang maliit na Biblia na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Isang araw, habang siya ay naglilinis ng opisina ng kanyang amo, narinig niyang nag-uusap ang dalawang lalaki malapit sa pintuan. Narinig mo na ba? Yung babae sa kabilang kalye, kinasuhan ng kalapastanganan. Ang sabi nila, sinira daw niya ang isang pahina ng Quran. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng isa pang lalaki. Pinatay siya sa harap ng bayan. Wala nang investigasyon. Ganun kadali. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ayesha. Alam niyang ang kwentong iyon ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang batas ng blasphemy sa Pakistan ay isang sandatang ginagamit laban sa mga tulad niya. Sa bansang ito, ang anumang kilos na maaaring makita bilang kawalang respeto sa dominanteng relihiyon ay nangangahulugan ng tiyak na kaparusahan. Kinagabihan, si Ayesha ay naupo sa sulok ng kanilang maliit na bahay. Sa isang sulok, nakaluhod ang kanyang ina, si Mariam, tahimik na nagdarasal. Si Ayesha ay tahimik na nagbukas ng kanyang Biblia, at ang liwanag mula sa maliit na lampara ay nagbigay sa kanya ng ginhawa. Anak, sabi ni Mariam, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, lagi kang mag-ingat. Lalo na sa trabaho. Maraming mata ang nagmamasid. Inay, sagot ni Ayesha, ngunit sa loob ng kanyang puso,
alam niyang hindi madali ang kanilang sitwasyon. Kinabukasan, habang siya ay nag-aayos ng isang mesa, hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang Biblia mula sa kanyang apron. Ang ingay nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina, at bago pa man siya makagalaw, napansin na ito ng isang kasamahan niya sa trabaho, si Imran. "Anong aklat yan?" tanong ni Imran, ang kanyang tono ay malamig. Mabilis na pinulot ni Ayesha ang aklat at itinago ito sa kanyang apron. Wala, isang lumang kwaderno lamang. Ngunit halata sa mukha ni Imran na hindi siya naniniwala. Tumalikod ito, ngunit ang tingin sa kanya ay may halong hinala. Pagkaraan ng ilang araw, habang si Ayesha ay pauwi, bigla siyang hinarang ng 3 lalaki sa isang makitid na daan. "Ikaw ba si Ayesha?" tanong ng isa sa kanila, ang kanyang tinig ay puno ng galit. "Ako nga," sagot niya, pilit na kalmado. "Narinig namin na ikaw ay isang Kristiyano. Totoo ba ito?" Hindi sumagot si Ayesha. Alam niyang ang anumang sagot ay maaaring magdala ng kapahamakan. "Kung ganun, ipakita mo sa amin ang aklat na lagi mong daladala," sabi ng isa pang lalaki. Tahimik na tumalikod si Ayesha at mabilis na tumakbo. Habang tumatakbo, nararamdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, ang tunog ng kanyang hininga na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga. Sa wakas, narating niya ang kanilang bahay at agad na isinara ang pinto. "Inay," sigaw niya habang tumutulo ang kanyang luha. "Kailangan nating umalis dito." Ang susunod na linggo ay naging puno ng takot para kay Ayesha at sa kanyang ina. Ang kanilang kapitbahay ay nagsimulang magtanong, at ang mga tao sa kanilang lugar ay tila mas naging malamig sa kanila. Isang gabi, may narinig silang yabag sa labas. Ang kanilang pinto ay pinukpok ng malakas. "Buksan niyo ang pinto," sigaw ng isang lalaki. "Anak, magtago ka," sabi ni Mariam, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Nay, hindi kita iiwan," sagot ni Ayesha. "Bilis! Itago mo ang Biblia at magtago ka sa likod." Agad na sumunod si Ayesha. Sa likod ng bahay, tahimik niyang pinanood habang binuksan ng kanyang ina ang pinto at hinarap ang mga tao. "Nasaan ang anak mo?" tanong ng leader ng grupo, ang kanyang boses ay malamig. "Wala siya rito," sagot ni Mariam, pilit na kalmado. "Sinungaling! Alam naming Kristiyano kayo." Habang nagtatago, tahimik na nanalangin si Ayesha. "Panginoon, bigyan mo kami ng lakas. Iligtas mo kami." Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Alam niyang kahit anuman ang mangyari, ang Diyos ay kasama nila. Sa kalaunan, umalis din ang grupo, ngunit ang takot ay nanatiling nakatanim sa puso ni Ayesha at Mariam. Lumipas ang mga araw, nagdesisyon si Ayesha na lumapit sa isang abogadong kilala sa pagtatanggol ng mga inaakusahan ng blasphemy. "Matutulungan niyo po ba kami?" tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Tutulungan kita," sagot ng abogado, "pero kailangang maging handa kayo. Mahirap ang labanang ito." Habang papalapit ang kanilang laban, si Ayesha at ang kanyang ina ay patuloy na nanalangin. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, naramdaman nilang ang kanilang pananampalataya ay naging mas matatag. Ang araw ng pagdinig ay dumating, at sa harap ng korte, ipinaglaban ng abogado ang kanilang karapatan. Ang bawat salita ay isang hakbang patungo sa katarungan, ngunit ang banta ng galit ng tao sa labas ng korte ay nanatili. Sa huli, sa tulong ng abogado at ng ilang sumuporta sa kanila, napawalang sala si Ayesha. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang kanilang kaligtasan ay nangangahulugang kailangang lisanin nila ang kanilang bayan. Habang naglalakbay sila patungo sa isang bagong lugar, tahimik na binuksan ni Ayesha ang kanyang Biblia. Ang liwanag mula sa mga pahina nito ay tila nagbibigay sa kanya ng pag-asa. "Salamat, Panginoon," bulong niya. "Kahit sa gitna ng dilim, ikaw ang aming ilaw." Sa gitna ng kabundukan ng Iran, kung saan ang mga ilog ay tahimik na dumadaloy at ang hangin ay malamig, si Pastor Reza ay naglalakad sa isang makipot na daan patungo sa isang maliit na kubo. Ang kubo ay taguan ng isang maliit na kongregasyon ng mga Kristiyano na nagtitipon sa ilalim ng pinakamahigpit na lihim. Ang bawat hakbang ni Reza ay may dalang bigat, hindi lamang ng panganib na mahuli, kundi ng pananagutan bilang tagapag-alaga ng kanilang pananampalataya. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ni Neda, isa sa mga miyembro ng kongregasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. "Pastor," bulong ni Neda, "may narinig akong bulong sa bayan. May mga pulis na naghahanap ng mga Kristiyano. Kailangan nating mag-ingat." Tumango si Reza, ngunit hindi siya natakot.
Neda, alam nating ito ang landas na pinili natin. Ang Diyos ang ating kalakasan. Sa loob ng kubo, nagtipon ang 10 tao, bawat isa'y nakaupo sa sahig na gawa sa kahoy. Ang bawat isa'y may dalang kwento ng pagdurusa at tagumpay. Si Reza ay tumayo sa gitna, hawak ang isang maliit na aklat na isinalin niya mula sa Biblia. Ang aklat ay may mga pahinang nalukot na, tanda ng paulit-ulit na paggamit nito sa bawat pagtitipon. Mga kapatid, simula ni Reza, ang kanyang tinig ay puno ng tapang, sa gitna ng dilim, tayo ang ilaw. Sa mundong ito, maaaring tayo'y usigin, ngunit ang Diyos ay kasama natin. Huwag tayong matakot. Habang siya'y nagsasalita, ang mga tao ay tahimik na nakikinig, ang kanilang mga mata ay puno ng pananampalataya. Ngunit sa kabila ng tahimik na tagpo, nararamdaman ng lahat ang bigat ng banta mula sa labas ng kubo. Sa bayan, si Hossein, isang lalaki na dati bahagi ng kongregasyon, ngunit tumalikod sa pananampalataya, ay tahimik na nakikipag-usap sa 2 pulis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw. May alam akong taguan ng mga Kristiyano, sabi niya. Sa bundok, sa isang maliit na kubo. Doon sila nagtitipon. Tumango ang mga pulis, ang kanilang mga mukha ay malamig at walang emosyon. Salamat, sabi ng isa. Makakaasa kang hindi ka namin papahamak. Habang umaalis si Hossein, ramdam niya ang bigat ng kanyang ginawa. Ngunit sa kanyang isipan, kinumbinsi niya ang sarili na ginawa niya ito para sa kanyang kaligtasan. Kinabukasan, habang nagdarasal ang kongregasyon, biglang narinig nila ang malakas na yabag ng mga paa sa labas. Ang pintuan ng kubo ay biglang binuksan, at pumasok ang ilang pulis, may hawak na baril. Huminto kayo, sigaw ng isa sa kanila. Walang gagalaw. Tahimik ang lahat, ngunit ramdam ang takot sa kanilang mga mata. Si Reza, na nasa harapan, ay dahan-dahang lumapit sa mga pulis. Hindi namin naisang anumang gulo, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado. Kami ay nagtitipon lamang upang manalangin. Ngunit hindi nakinig ang mga pulis. Isa-isa nilang hinalughog ang lugar at natagpuan ang maliit na aklat ni Reza. Ang kanilang leader ay tumingin sa kanya ng matalim. Ikaw ang leader nila, tanong ng pulis. Ikaw ang may pananagutan dito. Tumango si Reza, hindi nagdalawang isip. Ako ang leader. Ngunit wala kaming ginagawang masama. Dinala si Reza sa isang lihim na bilangguan, kung saan siya'y ininteroga at tinorture. Ngunit kahit sa gitna ng matinding sakit, hindi siya nagpadala. Ano ang layunin mo? Tanong ng isang opisyal habang siya'y nakatali sa isang upuan. Bakit mo tinuturuan ang mga tao ng maling relihiyon? Hindi ito maling relihiyon, sagot ni Reza, ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag. Ito ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi maaaring ikubli. Habang patuloy ang interogasyon, si Reza ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Ang bawat salita niya ay parang apoy na hindi mapatay-patay, kahit na ang kanyang katawan ay bumigay na sa sakit. Sa kubo, ang natitirang mga miyembro ng kongregasyon ay nagtipon muli sa kabila ng takot. Ang pagkawala ni Reza ay nagbigay sa kanila ng panibagong lakas upang ipagpatuloy ang kanilang pananampalataya. Ang bawat isa sa kanila ay nanalangin, hindi lamang para kay Reza, kundi para sa kanilang lahat na nagtataguyod ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat, ang mga Kristiyano sa Iran ay nanatiling nakatayo, tulad ng bundok na kanilang pinagtataguan, matatag, matibay, at hindi natitinan. Sa iba't ibang sulok ng mundo, ang pananampalataya ay nagdudulot ng kakaibang lakas sa gitna ng takot. Sa North Korea, si Yoon Sung at ang kanyang pamilya ay tahimik na nagtitipon sa dilim ng kanilang maliit na tahanan. Sa Saudi Arabia, si Amal ay patuloy na nanalangin kahit sa ilalim ng pagbabantay. Sa Maldives, si Amin ay nagsusumikap sa isang bagong buhay, dala ang kanyang pananampalataya bilang gabay. Sa Somalia, Afghanistan, Pakistan, at Iran, ang mga kwento ng sakripisyo ay tila mga alingaungaw na nagtuturo sa isa't isa ng lakas ng loob. Sa isang tagong lugar sa gitna ng kabundukan, si Reza, bagamat sugatan at mahina, ay nakangiti habang siya'y nakatali pa rin sa kanyang upuan sa isang selda. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang sakripisyo ay hindi walang saysay. Tandaan mo, sabi niya sa isang gwardyang lihim na nakikinig sa kanya sa nakalipas na mga araw. Ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman mawawala kahit anong gawin niyo. Ang gwardya ay tila nagulat. Hindi ito nakapagsalita at tahimik na umalis.
Hindi alam ni Reza na ang kanyang mga salita ay nagtanim ng binhi ng pananampalataya sa puso ng lalaki. Samantala, sa Saudi Arabia, si Amal ay tumanggap ng isang lihim na mensahe mula kay Elias, ang lalaking tumulong sa kanya noong siya ay nasa panganib. Amal, dumating ang oras para ipasa ang pananampalataya. May darating na grupo na nangangailangan ng iyong tulong, ang sabi ng mensahe. Sa kabila ng takot, tumugon si Amal. Alam niyang ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng kapahamakan, ngunit ang pananampalataya niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa Pakistan, si Ayesha at ang kanyang ina na si Mariam ay nasa isang bagong bayan, mas tahimik ngunit puno ng mga alaala ng kanilang nakaraang pagsubok. Habang sila'y nananalangin isang gabi, narinig nila ang katok sa kanilang pintuan. "Nay, sino kaya yon?" tanong ni Ayesha, halata ang kaba sa kanyang tinig. Binuksan ni Mariam ang pinto at tumambad ang kanilang abogadong tumulong sa kanila. "May dalang balita ako," sabi nito. "May grupo na handang tumulong sa inyo upang magbigay ng suporta sa mga Kristiyanong nangangailangan." Ang ngiti ni Mariam ay puno ng pasasalamat. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan kahit sa gitna ng pinakamadilim na mga araw. Sa Somalia, si Yusuf, na nakaligtas mula sa pagkakahuli ng Al-Shabaab, ay tahimik na bumalik sa isang ligtas na lugar sa labas ng lungsod. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ang kanyang buhay ay may bagong layunin, ang maging liwanag para sa iba. Sa isang lihim na pagtitipon, nagsimula siyang magbahagi ng kanyang karanasan. "Hindi madali ang ating landas," sabi ni Yusuf. "Ngunit tandaan natin, sa bawat hakbang na ating tinatahak, ang Diyos ay kasama natin." Ang bawat salita niya ay parang apoy na nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Habang ang bawat kwento ng pananampalataya ay patuloy na naglalakbay mula sa isang tao patungo sa isa pa, ang bawat sakripisyo, bawat dasal, at bawat pagkilos ay nagiging isang malakas na alingawngaw ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa North Korea, si Min Jun, ang batang anak ni Yoon Sung, ay tahimik na umupo sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang maliit na kamay ay hawak ang punit-punit na pahina ng Biblia na lihim na iniwan ng isang misyonaryo taon na ang nakalipas. "Papa," bulong niya. "Ang Diyos ba talaga ay nasa lahat ng lugar?" Ngumiti si Yoon Sung at tumingin sa kanyang anak. "Anak, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng mundo, naroon ang Diyos." Ang kwento ng mga Kristiyano sa mga lugar kung saan bawal ang pananampalataya ay kwento ng tapang, pananampalataya, at pag-asa. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, ang kanilang pananampalataya ay nananatiling matatag, isang ilaw na hindi kailanman mapapatay. Sa bawat lugar kung saan may pag-uusig, may mga kaluluwang handang magdala ng liwanag. Sa kanilang mga puso, alam nilang hindi nila kailangang makita ang kabuuan ng liwanag upang maniwala dito. Ang pananampalataya ay nananatiling buhay sa bawat bulong ng dasal, sa bawat sakripisyo, at sa bawat alingawngaw ng pag-asa. Sa mundo kung saan ang dilim ay tila nananatili, may mga kaluluwang patuloy na nagiging apoy ng pag-asa. Ang bawat kwento ni Yoon Sung, Amal, Amin, Yusuf, Farid, Ayesha, at Reza ay tila bahagi ng isang mas malaking tapestry ng pananampalataya na hindi kayang mapuksan ng anuman, kahit ng pinakamalupit na kapangyarihan. Sa Pyongyang, ang umaga ay nagsimula tulad ng dati, tahimik, puno ng tensyon, ngunit may lihim na pag-asa sa puso ni Yoon Sung at ng kanyang pamilya. Sa kabila ng takot na hatid ng nakaraan nilang pagtatagpo sa mga opisyal, patuloy silang nagtitipon tuwing gabi upang magbasa ng mga talata mula sa Biblia. "Papa," tanong ni Min Jun habang binabasa nila ang Genesis, "bakit napakahalaga ng kwentong ito?" "Anak, ang bawat salita sa aklat na ito ay nagdadala ng pag-asa. Sa mundong ito, ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy," sagot ni Yoon Sung, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Habang binibigkas niya ang mga salita, hindi nila alam na sa malayo, isang bagong grupo ng mga tao ang lihim na nagdadala ng mga Biblia patungo sa North Korea, handang harapin ang parehong mga panganib na kanilang dinaranas. Sa Riyadh, si Amal ay abala sa kanyang gawain, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang tawag upang maglingkod. Habang inaayos niya ang mesa ng kanyang amo, pumasok si Elias, ang lalaking nagdala ng mensahe ng pag-asa sa kanya. "Amal," sabi ni Elias, "may bagong misyon. Isang bagong grupo ng mga manggagawa ang nangangailangan ng mga aklat. Handa ka bang tumulong?" Tumingin si Amal kay Elias, ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit may kasabay na tapang. Sagot niya, "Kung ito ang tawag ng Diyos, susunod ako."
Sa kanilang lihim na pagtitipon, ang grupo ay nagtipon upang ipamahagi ang mga aklat. Ang bawat isa ay puno ng kaba, ngunit ang kanilang pananampalataya ay mas malakas kaysa sa takot na hatid ng mga panganib. Sa Maldives, si Amin ay nagtatag ng bagong buhay sa isang maliit na isla kung saan mas kaunti ang pagbabantay. Ngunit ang kanyang puso ay hindi makalimot sa mga naiwan niya sa likod. Isang gabi, habang nakatitig siya sa mga bituin, naalala niya ang mga gabi ng kanilang lihim na pagtitipon. Diyos, bulong niya, gamitin mo ako upang maging liwanag sa iba. Sa tulong ng isang misyonaryong dumaan sa isla, nagsimula siyang magturo ng mga talata mula sa Biblia sa mga taong naghahanap ng pag-asa. Ang kanyang maliit na kubo ay naging isang santuwaryo para sa mga kaluluwang naghahanap ng liwanag. Sa Somalia, si Yusuf ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang kwento sa mga lihim na pagtitipon. Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa iba upang manatiling matatag. Isang araw, isang binatang takot na takot ang lumapit sa kanya. Yusuf, paano mo nagagawang manatili sa pananampalataya sa gitna ng lahat ng ito? Ngumiti si Yusuf. Ang Diyos ang ating kalakasan. Hindi tayo nag-iisa sa labanang ito. Ang kanyang mga salita ay naging gabay para sa marami, at unti-unti, ang kanilang maliit na komunidad ay lumaki. Sa Afghanistan, si Farid ay nagtuturo ng mga salitang kinuha niya mula sa digital na Biblia. Ang bawat salita ay itinanim niya sa puso ng mga taong hindi kayang hawakan ang sagradong aklat. Isang gabi, habang sila'y nagdarasal, narinig nila ang tunog ng mga yabag. Ngunit sa halip na takot, ang kanilang mga panalangin ay naging mas malakas, parang isang alingawngaw na hindi kayang patahimikin. Sa Pakistan, si Ayesha at ang kanyang ina ay nagsimula ng isang bagong buhay sa isang ligtas na lugar. Ang kanilang bahay ay naging lugar ng pagtitipon para sa mga Kristiyanong nangangailangan ng suporta. Ayesha, sabi ng isang matandang babae na dumalo sa kanilang pagtitipon, salamat sa pagbibigay sa amin ng pag-asa. Sa inyong kwento, natutunan naming hindi sumuko. Ngumiti si Ayesha. Ang Diyos ang dahilan kung bakit kami naririto. Ang kwento naming lahat ay kwento niya. Sa Iran, ang mga salitang iniwan ni Reza ay patuloy na nagbigay ng inspirasyon sa mga naiwan niyang kongregasyon. Ang gwardyang nakinig sa kanya noong siya'y nasa bilangguan ay nagdesisyong hanapin ang liwanag ng pananampalataya. Sa bawat lihim na pagtitipon, ang kanyang kwento ay naalala, parang isang apoy na hindi kailanman mawawala. Habang ang araw ay sumisikat sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga kwento ng pananampalataya ay nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat bansa kung saan bawal ang Biblia, may mga taong nagdadala ng mensahe ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng mundo, ang liwanag ay patuloy na nagniningning. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pag-asa, ito ay tungkol sa pagkilos, sa pagtayo para sa kung ano ang tama, at sa pagpapakita ng pagmamahal sa kabila ng lahat ng panganib. Ang Diyos ay palaging naroroon, at sa kanyang liwanag, ang kadiliman ay walang kapangyarihan. Salamat sa panonood ng buong kwento. Kung narating mo ang dulo ng video, gusto naming malaman na isa ka sa aming matatag na taga-subaybay. Mag-iwan ng komento sa ibaba gamit ang salitang liwanag upang ipakita na narating mo ang dulo ng paglalakbay na ito. Ang iyong suporta ay nagbibigay inspirasyon upang patuloy naming maipahayag ang ganitong mga kwento ng pananampalataya at pag-asa. Salamat, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento.